Pagpatak ng hating gabi mamaya, magmamahal na naman ang presyo ng langis sa ika-4 na sunod na linggo. 1 peso and 60 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina, 65 centavos sa kada litro ng diesel, at 60 centavos naman sa kerosene. Base sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, sa kabuuan, 10 pesos and 85 centavos na ang itinaas sa kada litro ng gasolina ngayong taon. 9 pesos and 5 centavos na ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Mabigat ito para sa marami, pati ang pagsirit ng presyo ng iba pang bilihin at serbisyo. Sa kabila niyan at iba pang problema, 44% ng mga Pinoy na edad 18 pataas ang nagsabing kumpiyansa silang gaganda ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Ayon yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. 44% din ang nagsabi na hindi mababago ang estado ng kanilang buhay. Nasa 7% naman ang naniniwala na sasama ang lagay ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan, habang 6% ang hindi tumugon sa survey. Sabi ni Bibian, ay nako, talagang hindi ako naniniwala. Kasi kung tataas ang sahod ng mga nagtatrabaho ngayon at bumaba ang bilihin natin ngayon, sigurado maniwala ko na nagaganda ang buhay natin. Ang sahod nga raw kasi halos dumudulas lang sa palad niya. Pag sumahod nga lang yung mga tao ngayon, imbis na bibili siya ng 5 kilong bigas, 3 kilong bigas na lang. Pagkatapos after in 10 days, wala na, utang na lahat sa tindahan. Paano gaganda ang buhay mo? Sa mataas na bilihin din daw ang dahilan kung bakit di tiwala si Hilbert na gaganda ang kanyang buhay sa susunod na mga buwan sa kabila ng pagpasok sa kung ano-anong trabaho. Karpentero, tubero, nagtatiles, tapos kahit ano po. Napakamahal po ng bilihin, saka yung sinasahod ko, hindi sapat. Kulang pa, pang araw-araw. Ganyan din ang pakiramdam ng 61 anyos na si Tatay Leonilo. Gustuhin man daw niyang mag-retire sa pagiging karpentero, di niya magawa. Parang ganun pa rin, di ako naniniwala. Mahirap, pag hindi ka magtrabaho, hindi ka mabuhay. Tatanda na lang daw siya na walang pahinga sa kakakayod sa buhay. Tinanong din namin ang mga kapuso online kung ano sa tingin nila ang magiging kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Sagot ng isa, bubuti raw ang kalidad ng buhay ng mga nagsusumikap. Sabi ng isa pa, may ipon na raw siya pagkatapos ng 12 buwan at makakapagnegosyo na siya pag uwi ng Pilipinas. Sagot naman ng isa pa, kahit hindi sila tamad at palaasa, sadyang napakahirap daw habulin ng pagtaas ng bilihin. Kahit anong kayod nila, sabi ng isa pa, wala raw magbabago hanggat mahal ang mga bilihin pati bayarin sa kuryente. Ganoon din ang nakikitang problema ng isa, kaya paniwala niya, lalo pang hihirap ang estado ng kanilang buhay. May panawagan sina Hilbert at Bibian sa gobyerno. Ay, mga bilihin, babaan nila. Para uusad naman yung mga kababayan natin at tayo. Taasan nyo ang sahod namin. Babaan nyo ang presyo ng bilihin. Ay sigurado 100% baka sakali gaganda ang buhay namin. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.